Alam mo mga kababayan ha, ito po ay baka sabihin ng iba bakit iniisa-isa, inuunti-unti ni Zaldico? Alam nyo, kahit ako, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung bakit iniisa-isa niya, pero gayon pa man, napaka-importante ng atin po itong tignan at atin po itong pag-aralan kasi yung iba, nung nabanggit si Marcos, biglaan na lang na nagduda na kaagad sa kanya. Nagtataka nga ako, nagtataka ako, bakit yung mga pink tae, yung mga pinklawan, mga makakaliwang grupo, mga dilawan, tila iba ang akusasyon nila kay Zaldico. Sigaw sila ng sigaw ng ikulong na yan, mga kurakot, ikulong na yan. Di ba? Ganyan sila ng ganyan. Nung ito na yung isang tao, nakasama doon sa sinisigawan nila, nagsalita na at sinabi niya, oy, hindi lang ako. Marami pa kami at ang pinaka nagutos sa akin ay si Marcos. Bilang unti-unti na hong, isa-isa na hong nila hong pinasisinungalingan para bagang sinisiraan si Zaldico. Kasi ito, baka sabihin ng iba, bakit naman kayo mga DDS? Bakit naman dati galit kayo kay Zaldico? Hindi, ngayon, solve na kayo kay Zaldico? Hindi po kami solve kay Zaldico, baka akala ninyo solve po kami. Hindi ko kami, I'm not speaking for them but hindi ko kami happy, ika nga, na ayan na, nagsalita na si Zaldico, ibig bang sabihin, maniniwala na kami lahat? Hindi ho. Pero gayon pa man, dito, kitang-kita mo na tinumbok niya na yung talagang mastermind. At yung mastermind na po na yan, walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Ang hindi ko maintindihan, bakit tila yung mga pinklawan, yung mga pulahan, yung mga bayaran, yung mga mukhang pera, mga patay gutom na vlogger, ako naniniwala ako na talaga sila papalag doon. Diba? Talaga yun ang utos sa kanila, pumalag Diba? Pero ang hindi ko maunawaan, itong mga pingtain na ito, na okay lang sa kanila na kumain ng suka hanggang hindi ho bumababaho si VP Sara Duterte. Ganun ho I mean, akala ko ba we are all for the truth? And the truth is this. Diba? And the truth is not only Zaldico, but including Romualdez and Marcos. Pero tila ayaw ninyong makijoin sa panawagang bumaba ng presidente. Di ba ho? Yun ngayon, yung kung sakasakaling bumaba ang presidente, yung vice president ang magte-take over, yun po kasi ang naayon sa ating batas. But the main issue here is not that, that's political. The main issue here is nilulustay ang pera ng taong bayan. At dahil dyan, tinatamaan ang bawat Pilipino. Hindi lang kayong mga putang ina ninyong mga pingklawan, pero lahat tayong mga Pilipino ay tinatamaan, lalong-lalo na nandun sa laylayan. Akala ko ba, mahal ninyo yung laylayan? So dapat, concern kayo dito. Whether sino man yung papalit, ang importante sa inyo ay mawala yung mga kurap. Pero dahil putang ina ninyo mga pingklawan kayo, ayaw ninyo si VP Sara Duterte, so tiisin na lang natin yung magnanakaw. Ganun ang prinsipyo ninyo mga ulul. Yan ang katotohanan Kaya wala talaga akong believe dyan sa mga pingklawan na yan. Wala talaga akong believe dito sa mga, alam mo yun, sa mga Gen Z kuno na sumisigaw dyan na ikulong na yan. Ito na nga lumalabas na, tapos ayaw nyo pa. Kung hindi rin naman kayo mga hindot, di ba? Ba't ko nasabi yan? Ipapakita natin marami tayong ipiplay ng mga balita at susuplakin natin. Pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Talagang aanuhin natin ito. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag na yung kanilang kasinungalingan at katangahan ay mananatili sa social media. Susuplakin natin ng katangahan ng mga hindot na yan. Okay? Panoorin natin sandali lang. Ito. Chotomate. Wait. Saan na yun? Ito? Nag-deliver. Hindi. Sorry. Yung balita. Wag yan. Ikaw naman. Saan na yun, Ay, saku. Hindi ko na Naku. Wait. Chotomate. Ito. Hindi ito. Wait lang wait. Hinahanap natin. Ito na nga. Ito. Nagbabala naman ang Simbahang Katolika sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Baka raw maging emosyonal ang taong bayan at gamitin lang ito sa politika. Narito ang express report ni JC Cosico. Duda ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga pasabog ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa flood control scandal kung saan Mas concerned pa sila doon sa yung doon sa reaksyon ng publiko kaysa doon sa tunay na topic. Alam mo, hindi ko magets tong CBCP. Magkano ba naabuloy sa inyo ng Marcos administrasyon? Magkano ba naabuloy sa inyo ni Romualdez? Sorry I'm not against Catholic. Hindi yan yung CBCP lang. Huwag natin lahatin. Yung maraming matinong Katoliko. Yung CBCP lang, yung pamumuno lang. Bakit tila, mas concerned pa kayo doon sa reaction, Zaldico, kaysa doon sa tunay na issue ng korupsyon na ang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino dahil dyan sa flood control project na yan na hindi nag-i-exist. Especially nitong nakaraang linggo, yung sa Cebu. Di ba? Sobrang daming namatay dahil sa lintik na korupsyon na ito. At dahil din dyan, maraming hindi nakapag-aral. Bakit? Ilan lang ang pinagawa na eskwelahan na kinagulat pa nga ni Vince Dizon. Hindi kayo concerned doon. Ang concern ninyo, naku, baka mamaya mag-react ang mga tao labanan si Marcos. Baka mamaya gamitin ito ng mga political Hindi ba? Nakakapagtaka talaga si BCP. Magkano ba nabuloy siya ni Marcos at ni Romualdez? Hindi kasi, di ba naalala ninyo nung panahon na kaya galit na galit ito mga CBCP na ito, mga pare kay Duterte kasi binuking Binuking yung galit na galit sila kay Gloria tapos nung binigyan sila ng mga Pajero ba yun? Tama, nakalimutan ko na kung anong brand yung binigay sa kanilang mga sasakyan na nahimik ito. So ibig sabihin, corrupt din kayo. That's the truth. Ayaw nyo lang aminin pero pag kayo naabuluyan, tumatahimik. Diba? Kaya nga ang tanong ko magkano abuloy sa inyo ngayon sa kanyang dinawit si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni CBCP President Pablo Virgilio. Pero sa bagay, issue nga ni Rizal yan nun Sorry pero totoo, issue ni Rizal yan, di ba? Yung mga pari nun na kailangan mong mag-donate para maligtas ang kaluluwa mo.
issue ni, balikan nyo yan kay Rizal. Oh. Kaya ako naniniwala, hindi ko ulitin ko ha, hindi ko kinokontra dito yung paniniwala ng Katoliko. That's not my point. In every religion, no matter what religion you are, it doesn't mean perfect. Ibig sabihin, meron talagang tiwaling pastor, may tiwaling ministro, may tiwaling brother, o kung sino pa man, may tiwali. Pero yung mga tagasunod, hindi naman lahat yung tiwali. Naintindihan yung ibig ko sabihin? Tinal David, kung totoo ang mga sinabi ni Ko, dapat daw siyang umuwi sa bansa, magsampa ng reklamo, panumpaan ang kanyang salaysay at maglatag Papatayin nga siya, gusto niyong pauwiin. Ba't niyo ba gustong pauwiin? Para madagdagan ng funeral. Hindi, ba't gusto ninyo siyang pauwiin? Ako nagtataka lang ako ha. Kasi, ito kasi nakakabwisit dito mga kababayan. Pasensya ka na, Father, it's not about you. It's that kind of belief. Okay? Dati, halos mura-murahin si Marcos Sr. Bakit? Kasi sinasabi nyo, mamamatay tao, diktador. Ibig sabihin, alam ninyo na merong kasaysayan ang mga Marcos na ganyan. As a matter of fact, yung isa sa mga iniidolo ninyo na muntik nyo nang gawing santo yung asawa, alala nyo ay pinatay. At marami sa ating kaparian, hindi ko sinasabing ito, marami sa ating kaparian ang tinuturo nun, pinatay ni Marcos Sr. Tama mali, si Ninoy. Yun ang tinuturo nun eh. Kaya nga nagka-revolusyon eh. Kasi nga, yan ang panawagan ng ilang mga kaparian. So alam ninyo na may ganong history. I'm not saying Marcos Sr. is the same with Junior or whatsoever, but that accusation came from this priest. So alam ninyo, eto na naman eh. Tagilid nga eh, kinukonta mismo yung presidente, tinuro niya na mismo yung presidente. Eto, humingi ng 100 billion insertion, siya nagpalagay. At kumikbak ng 25 billion. Isang taon lang yan ha. Oh. Sa tingin ninyo, hindi posible o hindi o malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Zaldico na merong gustong pumatay sa kanya? Again ha, ako, tandaan ninyo, ito ulit-ulitin ko to ilang beses. Ilang demanda ang dinimanda sa akin ni Zaldico, so hindi ko kakampihan yan. Kaya lang, ako naniniwala na totoong may banta sa buhay niya. Mantakin mo ang bigat. Itong the name that you cannot mention, he mentioned directly. So definitely, there is possible, sabihin na nating threat against him. Meron, hindi katang-isip yun. Eh bakit ganun? Ang gusto ninyo mangyari, umuwi ka, Zaldico. Panumpaan mo. Eh, nakalimutan ho ata nila na pwedeng sumumpa si Zaldico sa embassy sa ibang bansa. Di ba? Yun nga yung pinagagawa kay Tevez noon eh. Yun yung pinagagawa dun sa mga umalis. Kung gusto nyo mag-counter affidavit, pwede kayo sumampa dyan sa embassy. Kaya lang, natatakot siya kasi malalaman ng gobyerno ng Pilipinas kung asan siya. Ako, ulitin ko hindi ko pinoprotektahan, hindi ko gusto si Zaldico, definitely hindi ko siya kakampihan at hindi ako naniniwala 100% sa sinasabi niya. Pero yung pagtutuligsa against doon sa sinasabi kay Zaldico, bakit? Porket nabanggit si Marcos? Kaya tuloy yung mga netizen, nagdududa dito sa CBCP, ano ba, naabuluyan ba kayo? Pag ganyan ang tono nyo ngayon, dati hindi kayo ganyan kay Marcos. Galit na galit kayo kay Marcos nun, ba't ngayon ganyan na? ng matibay na ebidensya, hindi raw sapat na maglabas ng pahayag sa social media. Ang mga ganitong akusasyon dapat daw iharap sa mga ahensyang may kapangyarihang magsiyasat. Nagbabala ang CBCP sa publiko na maging maingat sa anumang pagsasamantala sa isyong ito. Lalo na raw kung nilalabas ito sa panahong pwede itong magpasiklab ng emosyon at maka-impluwensya sa politika. Naniniwala naman sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na walang bigat ang mga isiniwalat ni Ko. Hindi ba si under oath? Pumunta siya dito. Ito na ang protector. Protector. Hindi naman daw siya under oath, di ba? Mag-oath siya. At sabihin niya yung statement. Meron ako ibabalita sa inyo, mga kababayan. Ito, kwento-kwento lang sa amin ito. Meron kaming source na nabalitaan namin. Kinuwento sa amin. Kung titignan mo yung mga panahon, mga pangyayari ng mga nakaraang araw, di ba sinabi na ni Aimee? Sabi ni Aimee, merong magte-testify. At eventually, sinabi niya na nga si Zaldico via Zoom. Yun din na sinabi ni Lacson nun. Meron siyang matinding witness. Di ba? Siya yun eh. Si Zaldico yun. Via Zoom. Kaya lang, ang balitang narinig namin, Lacson, sagutin mo ito kung totoo to, hindi Ako tatanong ko lang sa'yo. Ang nangyari daw nun, binigyan ng script si Zaldico. Tapos, ayaw niya yung script na binibigay sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw, Lacson, na nagbigay nun. Ikaw ba nagbigay nun? Merong script na ibinibigay sa kanya para sa kanyang testimony doon sa Senado, pero hindi niya tinanggap. Ayaw niya. Dahil daw doon, allegedly, di umano, na kaya ayaw na ni Lacson ipatestify si Zaldico. Kaya pansinin niyo, yung unang mga bitaw ni Lacson, meron siyang surprise witness. Tapos biglang, asan yung surprise witness? Wala. Akala pa nga nung iba, si Gutesa yun na magre-recant ng kanya sinabi. Hindi. So asan na yung surprise witness mo na yun? Lacson. Isipin niyo mabuti, kaya tuloy, parang kapani-paniwala yung kinuwento sa amin. Na binigyan siya ng script, hindi niya binas, ayaw niya, kaya hindi na siya pinag-testify, hindi na siya pinayagan mag-zoom. Tapos, kaya na lang siya naglabas ng video. Kasi hindi pinayagan siya maglabas ng sarili niyang saloobin. Ganun daw nangyari. Ang tanong, Lacson, bakit hindi mo tinuloy yung Zoom kay Zaldico? Bakit hindi mo tinuloy yun? Ikaw ba nagbigay ng script na sablay? Script para iiwas si Marcos? O iiwas yung kaibigan mong si Romualdez? Bakit? Bakit hindi tumuloy si Zaldico nun? Yung totoo, Lacson, ikaw sumagot. Tapos ngayon sasabihin mo, kailangan humarap siya. Kung kailangan pala, ba't di mo pinaharap dyan? Ako nagtatanong lang naman ako sa'yo, Lacson, ha? Ano may probatiban? Dinepensahan din ni Representative Toby Tiangco ang Pangulo. Wala raw logic ang sinabi ni Ko na budget insertion ni PBB.
O, yun, nangyari doon. Nangyari. Tuloy. sa 2025 national budget. The budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, eh ilagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yun, no? That doesn't make sense. So hindi dapat paniwalaan yun. Sabi naman ng Department of Tatablayin natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo unya-unya. Justice, magagamit lang ang mga pahayag ko kung isusumiti ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Ang video po kasi iba yung ano dyan iba yung rules of admissibility for photo electronic evidence. So pag file po niyan, it's not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po na-notarize ang video. Siyempre nagsalita si Ko 2 araw bago ang ikinakasang mga rally sa linggo ng Iglesia ni Cristo at ilang retiradong sundalo. Tingin ni UP Political Science Professor Antonio Contreras, posibleng may connection ito sa rally. Baka parang may agenda siya. Ipakonect yan doon sa isang mga rally na magaganap. Posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumokontrol kay Si Duterte na naman yan. Isa pa ito eh. Bitter ito kay Duterte. Alam ko kung bakit. Pero hindi ko na sasabihin dito. Saldico? Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico. Yan kasi yung ano nila, yan yung kanilang dalawang argumento ngayon. One, meron daw nagko-control dito kay Zaldico. At yan daw yung makikinabang ng pag kung sakasakali matanggal si Marcos. Sa tingin niyo kayang kontrolin ni Duterte yan? Tangina, kinulong nyo na nga eh. Oh, si BP Sara. Alam mo, si BP Sara powerless na ngayon. Wala nga siyang magawa. Tapos sasabihin niyo kinokontrol. Walang nagko-control na Duterte diyan, sigurado ko. Wala. Isa tingin niyo ganyang kayaman na si Zaldico makokontrol ng mga Duterte. Mag-isip na kayo ng mga yung utak niyo. Sagad na sa pulburon eh. Ngayon, pangalawa nilang argumentong paulit-ulit na parang argumento ng mga tanga at iniiwas lang si Marcos ay ito. Pinaliwanag ko na ito kahapon, panoorin niyo yung video doon. Yon ay in layman's term, pinaliwanag ko kung bakit kailangan dumaan sa BICAM. Kasi sinasabi nila, kung gusto daw magnakaw ni Marcos o gusto mag-insert ni Marcos, dapat doon pa lang sa NEP. Yung, tandaan niyo, executive, DBM, pinuno, presidente, gagawa at susulat, NEP, ang tawag dyan. Gagawa siya ng budget. Ipapasa niya sa Kongreso, Senate, and the House. Pag-uusapan, dideliberate, kaya nga pumupunta doon yung mga sekretary. Diba? Magdadagdag bawas, aayusin. Wala masama dyan. Ang masama, ito na. Pagkatapos pag-usapan, darating sa BICAM, doon na lang mag-uusap, tapos doon sa small committee. Yun nga yung paulit-ulit na kinakaasar ni BP Sara Duterte noon. Bakit pa ako pupunta diyan sa putang inang pagdinig na yan o budget deliberation ng aking ahensya, nung dating sekretary pa siya ng DepEd, kung dalawa lang naman ang nagdidikta ng budget ng gobyerno, si Romualdez and si Zaldico. Ano yun? Doon sa small committee. Kasi doon sa small committee, wala nang may hawak kung hindi sila. Wala nang makakakita nun. Hindi yun pampubliko. Pagkatapos nun, tsaka babalik sa NEP. Babalik sa executive, pipirman ngayon ng presidente. Di ba? Ganon ang siste. Eto, papakita ko lang sa inyo ha. Maganda itong pinost ni Boss Dada eh. Napakaganda nito. If a president were to push for a large budget insertion, why do it in the BICAM and not in the NEP? Number one, ang NEP is fully public. Malalaman ng taong bayan na may in-insert si Marcos na 100 billion. Sa BICAM, walang makakaalam kung hindi sila. Hindi pa nga doon sa BICAM, pati pa doon sa small committee sinasabi nila eh. Ibig sabihin, number one, the NEP o National Expenditure Program is published, pinapalabas sa publiko, given to the media. Di makikita ngayon ng media, bakit may insertion si Marcos dito na 100 billion? Analyzed by COA, mga think tanks, yung mga political commentator, economists, civil society, and the entire Congress, including the opposition. So ibig sabihin, kung dyan si Marcos naglagay ng 100 billion, kita yan ng publiko, kita yan ng media, kita yan ng opposition, kita yan ng kung sino-sino man. Sabi nga, anything placed in NEP is visible from day one and be questioned for months. Remember, kung simula, NEP, sinulatan ni Marcos 100 billion, ipapasa niya sa Senate chat and sa House. I-deliberate, makikita ngayon ng mga oposisyon na senador, mga oposisyon na congressman, bakit may 100 billion dito? O di-ari si Marcos, tama, mali. The BICAM, on the other hand, is behind closed doors. Last only a few days. Kasi doon sa isa, matagal. Mabubusisi talaga. Dito, mabilisan lang. Fast food lang ika nga. Involves only a handful of people, produce a final document with no line-by-line transparency. Ibig sabihin, basta in-insert lang, hindi na ngayon malalaman na si Marcos ang nag-insert. Nakita niyo? Insertion in the BICAM is harder for public to see. Yon. Hindi pa din nagtatapos. Number 2. BICAM avoids long hearing and public debate. Wala nang diba-debate yan kasi tapos na. Kasi yung sa pagsanip, i-deliberate pa yan. Tatanungin yung Office of the President, bakit may 100 billion dito? Dito, wala na yan. If something is placed in the NEP, each agency is questioned, legislators can grill DBM, media covers it, opposition can challenge it, expert can flag it. If placed in BICAM, no plenary hearings, no televised questioning, fewer people can object, less resistance, faster approval. Nakikita ninyo? Ngayon, kayong mga ulol na nagsasabing, bakit hindi mo na, kung talagang gusto mag-insert ni Marcos, ba't hindi niya in-insert sa NEP? Ayan ang sagot. Huwag kayong maging tanga o tanga-tangahan. Sabi nga, BICAM changes are shared responsibility. If something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Ibig sabihin, pag nasa NEP, kasi doon nagsimula yun sa NEP, sa executive. Ibig sabihin, obvious. Presidente naglagay niyan. If something appears in the BICAM, ang pumirma niyan yung House. Ang pumirma niyan, Senate. At yung DBM, umagri lang. So wala silang direct pananagutan. Yung DBM, under executive yun, under kay Marcos yun. So wala silang pananagutan.
Pwede nilang magturo, hindi, pinirmahan ng House. Hindi, pinirmahan ng Senate. O, di ba, gaguhan? Responsibility becomes collective, not individual. Meaning, talagang pag nagbulilyaso, tulad dito, tinuturo lang nila ngayon si Zaldico. BICAM is traditionally used for last-minute adjustment. For decades, across many administrations, the BICAM is where realignment, addition, deletion, at political negotiation take place. It's widely known as place where the final deals happen. Nandiyan na yung alam mo na. Pre, paano sa atin yan? Siguro din mo meron tayo dyan, ha? If someone wants a big addition, BICAM is the most practical. Oh. Wala pa dito yung small committee, ha? Remember. Kaya nga galit na galit yung iba dyan. Kasi after sa BICAM, meron pang nag-exist na small committee. Mas maliit pa dun sa BICAM. At doon, nagkaroon ng magic. In NEP, DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. Oh. Any project in NEP must have documentation, feasibility studies, agency request, program na rational. Sa BICAM, additions do not require same paperwork. Wala na. Para bagang sa pagkuha ng mga permit, kahit no show ka na dyan. Basta may pera ka, ayos na yan. They can be inserted through negotiation, justification is minimal or political. BICAM lowers the documentation burden. Conclusion, general neutral answer. A president or any powerful actor wanted a large insertion to pass quietly. Ayun. Yung parang nagbubulungan na si Marcos at si Romales. Alam niyo yung picture na yun? The BICAM is preferred venue because less transparency, less debate, less documentation, faster approval, diluted accountability. Oh. Di ba? Saan ka pa? O, tanongin kita ngayon. Sige, kayong mga nagtatanga-tangahan o di kaya sadyang tanga lang, tanongin ko kayo ngayon, saan mas maganda mag-insert? Sa NEP o sa BICAM? Sagot! At yan ang tanong natin para sa 3 Gcash na mananalo ngayong araw na to. Akala nyo sa ending, ha? Hindi pa tayo tapos, pero hindi ko sa ending lalagay sa gitna. Kasi iba, pinoforward lang sa ending, eh. Saan mas madali maglagay at hindi ka pansin-pansin na insertion? Sa BICAM o sa NEP? Yeah. Kaya yung mga tanga-tangahan dyan, ano yun na? I-drop nyo na yung argument na yan kasi lalo lang kayong nabubuking, eh. Di ba? Lalo lang kayong nabubuking dahil sa mga ganyan ninyong dahilan. Halatang, iniiwas lang si Marcos.